ang malakasan sa basketball. Lahat ng araw ng mga katangiang mahihiling ni LJ nasa kanyang nobyong si Gerald. Pero si Gerald may nakaraan. Kilala siya sa kanilang probinsya sa Butuan bilang si Maricar at si Geraldine, isang transgender. Alam kaya ni LJ na she's dating a transgender. Biyukonera sa Butuan si Geraldine. Palasale sa mga beauty contest. Para girl na girl ang kanyang dating, nagpaturok pa siya ng kanyang pisngi, baba, balakang at dibdib kahit patutol ang kanyang pamilya. Barako lahat ang 6 na kapatid ni Geraldine. Kaya sa kanilang pamilya, bawal daw ang lelembot-lembot. Pag nakikita ko talaga yung mga kuya ko, dapat astig talaga. Kasi nakakatakot sila eh. Wala sa apelido namin ang nagbabading-badingan. Yung iba pa nga nagpupulis eh. Ang hirap talaga, grabe. Pero ang isinisigaw daw ng kanyang puso, ate girl siya talaga. At ang tanging nakakaalam lang ng kanyang sikreto, ang kanyang ina. Sabi ko, Ma, may kakaiba ka bang napapansin? Sabi ng mama ko, okay lang yan anak, tanggap kita. Matagal ko na yung napapansin. Proud ako sa'yo eh, halika nga dito. Pero walang lihim na hindi nabubunyag sa fiesta sa kanilang barangay. Habang naka-alias Maricar si Geraldine, natipuhan siyang isayaw ng isang lalaki. Sweet yung time na yon kasi kinuha niya yung kamay ko at saka nagsayaw kami. Tapos pinagtatawanan kami ng mga tao at ng mga kaibigan ko. Yun nga lang, isa ito sa kanyang mga kuya mismo. Nagandahan daw kasi ito sa kanya. Pero ilang segundo lang, hindi lang lumukso ang dugo, nagsimula pang kumulo. Tumakbo ako ng tumakbo at sumigaw ng, Darna! Kinabukasan, nagpang-abot daw si Geraldine at ang kanyang kuya. Napapaya. Ha? Ano? Sa galit nito sa kanya, Ito. Yung papa ko lang, tumingin lang kasi nga, mas astig yung kuya ko eh. Tingin ko nga, hindi nila ako mahal kasi lagi nila akong sinasaktan. Mas masakit pa dito, yung nanay ko tumitingin lang, tapos nagbibideo, para daw may mamayday siya. dahil doon, si Geraldine lumuwas pa Maynila kung saan nagtrabaho siya bilang kasambahay. Chinese po yung mga amo ko. Tapos natatawa ko kasi yung mga mata nila, napakaliit. Tapos tignan niyo naman yung mata ko. Extra large. Kaya imbis na papagalitan nila ako pa yung nagagalit sa kanila. Ginaganyan ko lang, oh. Dito niya nakilala ang magpapatibok ng kanyang puso. Bakit ba kailangang magbihis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Pep, hindi pa ito si LJ, kundi ang lalaking tawagin na lang nating alias Mando. Nakilala ko siya sa Facebook. Upo na lang at aawit, maghihintay ng 1 taon daw nagtagal ang kanilang relasyon. Pakiramdam ni Geraldine, pinerahan lang siya. Mag-break na lang tayo! Hindi ko na kaya ang amoy mo! Kaya nakipag-break siya agad. Nung nakapag-ipon si Geraldine, umuwi siya ng Butuan. Doon na niya itinodo ang kanyang transformation para maging babae. Nagpaturok ng collagen sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Uminom din ng pills simula raw noon. Lalo pa siyang naging lapitin ng mga lalaki. Doon ko lang po na-realize na ang sarap palang mabuhay ng malaki ang boobs. Yun pala, wala sa mga ito ang nakatadhana sa kanya. Hanggang isang gabi, sa isang bar sa Butuan, may babaeng ipinakilala kay Geraldine. Ito na, si LJ. Tinitignan ko po siya palagi, tapos yung muta niya, hindi pa rin natanggal. Pero gustong-gusto ko na po siya. di naman ang forma. Lagi lang namang may sisingit
sa tuwing tayo'y magkasama. Sa tingin ko po, gayuma yung muta niya. Hindi ko maintindihan yung tibok ng puso ko. Marami namang nag-aalay sa'yo, upo na lang at aawit. Maghihintay ng pagkakataon, hahayaan na lang, idadaan na lang kita sa awit. Imbes na maging magbeshi lang sila ni LJ, si LJ meron daw naramdamang spark na love at first sight sa isang transgender. Iba-iba po kasi yung dating niya. Parang maangas na bakla, nakabayo na tegre. Tapos, palagi siyang nagpapatawa. Ah, hihihi. Feel ko, babaeng babae ako kasi natotomboy siya sa akin eh. Dahil kilalang magaling magkilay si Geraldine, pinuntahan siya ni LJ sa parlor. Ibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita. Sabi ko, hindi mo ba ako natatandaan? Ako yung nakapansin sa muta mo. Sabi niya, talaga? Ikaw ba yun? Ang tugtog ng gitara, oh. Habang kinikilayan ko siya, dot siya ng dot. Hinilig talaga siya like, ew! Kilig! At habang nagpapakilay daw siya rito, si LJ nag-confess ng kanyang feeling. I love you. Lagi lang namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit ba kailan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Si Geraldine, shocked dahil hindi sila talo ni LJ. Isang buwan niya itong dinedma-dedma sa text at chat hanggang si LJ pinaluwas pa Maynila ng kanyang ate. Gayunpaman, pursigido pa rin siya sa panunuyo kay Geraldine. Idadaan na lang kita sa awitin ko. Hanggang nito lang Marso, opisyal nang naging sila kahit pa nakapambabae pa rin siya. Gitara. Pero simula raw nung naging sila na ni LJ, nanaginip siya ng mga gamit ng bata. Sa pakiwari ni Geraldine, baka senyales ito na ang isang babae at isang transgender pwedeng bumuo ng pamilya. Pero dahil LDR o long distance relationship ang meron sila, lagi daw silang nag-aaway dahil sa selosan. Si LJ, kinukutuban daw na may iba si Geraldine. Meron na siyang iba. Nakabuntis ako! Mayamin din ako sa'yo. Ang Ano dami, yun? ang dami ko ng anak! Ayoko na sa'yo. Break na tayo. It's a prank!